Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. May I welcome you to this brand new special series, What Matters Most. Today we'll hear Talk 1 on faith and with a powerful message that God is waiting for you to make your move. I'm sure may mga cellphones kayo. Labas niyo po yung mga cellphone niyo. Punta po kayo sa notes kasi magsusulat tayo. We're having a mid-year inventory or a mid-year reflection. Okay, listen very well. Pwede nyo nga lagyan ng title 10 Most Important Things. 10 bagay na pinakamahalaga para sa'yo. Tapos maging practical kayo 10 naman yan. Pwedeng mga bagay. Mahalaga naman talaga mga bagay, hindi ba? Bahay, kotse, o mga gawain ninyo. What are the 10 most important things in your life? Isipin nyo na ako si Lord. Nagpakita si Lord sa inyo. Anak, sabi niya, congratulations! Mid-year ng 2023, na-identify mo ang 10 pinakamahalaga sa iyo. Grabe! At natutuwa ang Diyos diyan sa mga mahalaga sa buhay mo. Tapos bigla siyang tumingin uli sa'yo. Tingnan nyo. Tapos sabi niya, anak, 10 naman yan. Pwede yung 2, bigay mo na sa akin. Give up mo na. Tapos sa'yo na yung 8. Ano yung 2 tatanggalin mo? Delete mo. Huwag mo agad unahin yung asawa mo. Bad joke. So, mahalaga, pero tinanggal nyo yung 2. Si Lord humingi, susunod ka, di ba? Okay. Woohoo! You just have identified the 8 most important things in your life. Okay? Pasadahan nyo ngayon yan. Natanggal yung 2 pero okay lang. Ayan po tayo, ito. Okay. What do you feel? Nung tinanggal yung 2, may konti bang kurot? O okay lang?
Kaya, go through this seriously. And, okay. Tignan niyo ulit yung 8, tapos tignan niyo ulit ako. Si Lord, kunwari uli ako. Sinabi ni Lord, congratulations, you just identified the 8 most important things in your life. Anak, bigay mo pa nga sa akin 2 pa. Magtanggal ka pa nga ng 2, iyon na yung 6. Hindi ka uli makakahindi, si Lord dyan eh. Ano yung 2 tatanggalin mo pa? Delete. Ano nararamdaman nyo habang dinidelete nyo? May konti na bang kurot? May konti ng bigat? Okay lang. Si Lord naman ang humingi at meron pa naman akong 6. Yay! Okay. Now, you have in your hand the 6 most important things in your life. Last na lang. Promise, last na lang. Tingnan nyo ako ulit. Tingnan ulit sa iyo si Lord. Anak, last na lang ito. Tanggalin mo pa yung 3. Huling hingi ko na yan, kaya 3. As promise, yung 3, may iwan na talaga sa'yo. Si Lord na nag-promise. Okay, tanggalin niyo yung 3. Medyo hirap na ba kayo magtanggal? Mabigat na ba? At tignan nyo ngayon ano yung matitira. And the Lord smiles at you and tells you, congratulations. You just identified what matters most in your life. What truly is important and essential in your life. Tignan mo ngayon yung 3 na iwan sa iyo. Yung 7 na tinanggal mo, mahalaga ba yun? Ay, mahalaga yun. Hindi ko alam, baka tinanggal nyo bago nyo sapatos, o tinanggal nyo yung isang hobby ninyo, o tinanggal nyo yung trabaho nyo. Ay, mahalaga yun, ha? Pero iniwan mo yung 3 yan. Tignan mo maigi. Kasi mayroon ka lang sinabi at ginawa at pinuklama sa napakasimpleng exercise na ito. Sinabi mo na maraming mahalaga sa buhay mo, pero handa kang i-give up basta itong 3 ito maiwan. Tama? Ay, hindi ako manghuhula. Pero hulaan ko lang, baka sakali. Hulaan ko na sa 3 iniwan mo, isa dyan, pamilya. O, kayo sumagot yan, ha? Hindi galing ko manghula, no? Ha? Hula pa ako isa. Isang iniwan mo pa, Diyos. At yung isa pa, ayoko nang hulaan, bahala na kayo dyan. Buhay nyo na yan. Pero yung isang yun, very telling yun. Kasi maaring trabaho, maaring kalusugan, maaring pera, depende na sa ating values yan eh. Pero yung 2, pustahan, non-negotiable yung family at Diyos. Hey! What did we just do? At itago niya na. Nung ginawa ko yan, many years ago, decades ago, tinago ko ng matagal sa wallet ko. Kasi papel pinasulat sa amin. Tapos pinalukot sa amin. Yung isa-isa, sama ng loob ko, nilulukot ko. Mga mahalagang bagay sa buhay ko. Yung natira, sabi nung nagpagawa sa amin, lagay mo sa wallet mo. Para maalala mo na, asikasuhin mo, bigyan mo ng panahon, yung mga ibang mahalagang bagay sa buhay mo, pero yung nasa wallet mo, yan ang wag mong kalilimutan. Kasi lahat ng mga ibang mahalaga, diyan nakabatay sa naiwan mo. At alam niyo kung anong ginawa natin? We just again identified what matters most in our lives. At hindi ba in a way yan ang nangyari nung pandemic? Na isa-isang nawawala ang mga mahalagang bagay sa atin. Dapat mag-a-abroad tayo noon, dapat magtatayo tayo negosyo, dapat may graduation noon, dapat isa-isang nawala ang bibigat ng loob natin. Pero bandang huli,
Ang inaalagaan natin, mawala na yan, mawala na yan, mawala na yan. Huwag lang ito. That's why sometimes pandemic or any other crisis surfaces what's truly important in our lives. So again, welcome to this mid-year reflection that will and should help you think and rediscover what matters most. Starting with number 1, faith. Please welcome Brother Tony Valenzuela. July na. Nasa kalahati na tayo ng taon. And it's about that time that we reflect. Ano nangyayari? What's happening now in my life? What is God doing sa buhay ko? And this is that moment where talagang itong talk series natin, namnamin natin, because I know that God is going to speak to us through these next 5 talks. Amen? Yan. So nabanggit na ni Brother Alvin, ang ganda, talagang it breaks down what's important to us, what matters most. Pakitanungin katabi, what matters most to you, friend? Yan. What matters most to you? At ang pag-uusapan natin today is faith. Say it with me, faith. Throughout this series, this mini special series, we'll be talking about 5 areas ng buhay natin na talagang alam natin it has been hit hard by the pandemic this past 3 years. At yung 5 areas na ito is faith, na pag-usapan natin today. Next week, sa grand feast natin sa PICC, yes! Alam niyo pa ba yun? Di pa, no? Sige, ma-announce natin, no? Next Sunday, we'll have a grand feast at PICC Plenary Hall, 9 to 12. Amen? Next Sunday. Gusto niyo pa ba yun? Yan, palakpakan natin ng Diyos. And we'll talk about family, no? Family. Ang sunod, it's about fitness. Ayun. Pakitingin katabi, mukhang fit na ba ang katabi mo ngayon? Naku, yung iba, nag-ano. And then pag-uusapan natin, 4th talk, finances. Ayun. And then friendships, no? And today, faith. Pakiulit, faith. Pero i-clarify natin, ano bang faith, Brother Tony? What does it mean to have faith? According to the ancient Roman language ng Latin, faith has 2 meanings. Unang meaning is fides. Pakiulit, fides. Okay, fides. At ang ibig sabihin ng fides is yung intellectual understanding natin of God's revelation. Talagang what we talk dito sa simbahan, sa feast, ng pagkakala natin catechism, about the church, scripture, the word, kung ano yung revelation ni Lord in all of the universe and creation, yan ang fides. Kasi nauna si Lord na mag-reveal, tapos tayo, how do we understand God's revelation? Pero our talk today will revolve around the second meaning ng faith, and that is fiduciare. Pakiulit, fiduciare. Ako, binabanggit ko lang yung fiduciare, parang nagutom na ako. Parang pagkain ba yan? Leche flan. Ay, fiduciare, no? And it means trust. Say it with me, trust. Ayun. And our talk for today will revolve around that one word, that's trust. Pero ito, dear friends, trust comes only in a relationship. That's why faith equals trust. Pero alam niyo mga kapatid, kasi alam natin ngayon, since the past pandemic, no? Pag may pinagdadaanan tayong trauma, challenge, emergency, parang nasa survival mode na tayo. At ang tawag ng mga psychologists, yung mentality natin na bumabalik tayo sa familiar and comfortable, ang tawag dyan ay homing instinct. Ibig sabihin, pag may nangyayaring trauma, struggle, pain, parang hinahanap natin yung comfortable. Pero when it comes to living the comfortable life na sinusundan natin, fina-follow natin yung homing instinct since the pandemic at hanggang ngayon, we have come to develop a certain way of thinking, a behavior, a disposition, no? Na talaga nakasanayan natin that keeps us stuck. Na hanggang ngayon, gusto natin balikan yung nakaraan buhay natin pre-pandemic. Tama or tama? Parang hinahanap na, babalik ba tayo sa normal? Mangyayari ba uli yung dati? Pero sorry to burst your bubble, it will not happen again. Ask me why. Because God wants to do something new in your life today. Pero it needs trust. Say it again with me, trust. Can we all stand up? Tayo. And we honor God's word. Lift our hands and we sing, Thy word, O God. Thy
Palakpakan natin ng Diyos. Give God a clap offering of praise. God is good. Amen. Pwede na tayo po. And as you sit down, pakisabi sa katabi, let's have faith. Ayun, ito na. Let's be ready. Yan ang pag-usapan natin, faith. Who here wants to start anew? Who wants to start afresh? Na magsimula ng bago? Yes, lahat tayo. Yung iba ayaw. Diba? You want to start anew, you want to begin anew. Pero alam ko, baka yung iba sa atin nag-iisip, nagtatanong, Brother Tony, nakakapagod na. Paulit, I've been changing my lifestyle. I've been adapting since the pandemic. Ang dami nangyayari, ang dami nawala. Nakakapagod. And totoo, nakakapagod talaga. Because we're on survival mode. Pero itong masasabi ko, today is not the same as yesterday. Amen? And tomorrow is not going to be the same as today. Amen? Ibig sabihin, God is always doing something new. And ang pag-uusapan natin today is something new sa mga Jews nung panahon ni Jesus. We're going to talk about an unlikely character sa gospel reading natin. Sobrang unlikely siya kasi when you talk about faith, inisip natin, the chosen people of God. Pero tong character na to, in a way, para siyang controversial para sa mga Hudyo sa panahon ni Jesus. Why? Because he's an outsider. He is a non-Jew. In short, Gentile siya. Hindi siya kasama sa promised nation, sa chosen nation ng Israel. At worse, siya ay enemy ng mga Jews. Kasi siya ay isang commanding officer ng Roman army. So babasahin natin from Matthew 8:5 to 8. And when Jesus entered Capernaum, a centurion came to him, imploring him and saying, Lord, my servant is lying paralyzed at home, fearfully tormented. Jesus said to him, I will come and heal him. Notice, hindi pa nag-request yung centurion, pero si Jesus gustong kumilos. He wants to take the first move. Ito, konting hint kung anong pag-uusapan natin today. But the centurion said, anong sinabi ng centurion? Papunta na sana si Jesus sa bahay nila to heal the servant ng centurion. Pero ang sagot ng centurion, kakaiba talaga tong centurion na to. Lord, I am not worthy for you to come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. Sounds familiar? Kailan to sinasabi natin to? Sa Mass, di ba? Dito galing pala. OMG, dito pala galing to. So we're also putting ourselves in the position of the centurion tuwing natin sinasabi to sa misa, of humbling ourselves before Jesus with all our requests. Pero today, we will talk about 3 powerful messages. Ilan? 3 ways to move in faith. So, pakisabi sa katabi, get ready. Get ready. We're going to move in faith. Ito na, unang message, our one move to move in faith is to do it afraid. Pakiulit, do it afraid. Ito yung centurion. Centurion, the reason why ang position niya is centurion because siya ang commanding officer ng 100 Roman soldiers. Yes, he is in control of 100 soldiers of the Roman Empire. And we can definitely tell, alam niya na may power tong si Jesus to heal. He is a leader. He is a son of God. Pero kung ikaw ang centurion, you are a commanding officer. May position ka, may pride ka. At mas definitely ito, may ego siya. And yet, for him to go to a humble Jewish carpenter of the Jewish nation that they're supposed to oppress. Yung mga Romano, ino-oppress nila yung mga Jews, yung mga Hudyo. And yet, siya pa ang lumalapit kay Jesus, isang Hudyo, to ask for help. Nakakatakot po yun. He was risking his status, his face. Siguro, pag nandun yung centurion, nakaharap niya si Jesus, siguro yung mga nasa tabi, yung mga sumusunod kay Jesus, ready na sila sa cellphone nila, mag-picture, mag-video, at i-post. Ay, nangyari ba ito? Walang hiya tong centurion na to. Bakit siya lumalapit kay Jesus? Why is he coming to us? Hashtag, don't let this happen again. Ganon. Diba? Kasi syempre centurion, siya yung kalaban ng mga Hudyo. At ito pa siya, lumalapit siya kay Jesus. Siguro kung nandun ako, nakikinig ako sa nangyayari at nakita ko, siguro galit na ako. Gusto ko mag-judge talaga sa centurion.
He could have been bashed, he could have been ridiculed, he could have been insulted by the Jews. Pero he took that risk. He did it afraid. At binanggit niya dito, I'm unworthy for you to come under my roof. But only say the word, and my servant will be healed. He took the risk of being ridiculed. May tanong ako sa inyo, okay lang po ba? How many of us have felt unworthy before? Sige nga. Unworthy, undeserving. Halos lahat tayo, aminin natin. Sometimes, pag lumalapit tayo kay Lord, ako, ayoko na kasi I'm worthy, I cannot, hindi para sa akin yung feast na yan. Hindi para sa akin na mag-worship, hindi ko kaya yon. Baka masusunog ako dyan. Di ba? Pero here he is, humbling himself before Jesus. Ito, dear friends, no, I just want to tell you that when God gives you an opportunity to grow, to be better, there's a tendency to feel unworthy. Tama or tama? Nadaanan ko din yun. So much so, nagsa-self-pity ako. Yung pagiging feast builder ko, yung pagiging leader ko, yung pagiging servant, minsan, Lord, para sa akin ba ito? Tama ba ito? Parang, alam kong dami kong pagkukulang, ang dami kong kamali, but I know that you are there. You're going to be there for me. Amen? So tell to the person beside you, God will be there for you. Yan. Ngayon, preaching you this message, I feel so unworthy kasi natetest yung faith ko. Promise, kahit ako yung gumawa ng talk na ito, nakakakaba. Because Jesus, He's going to move us in a way that's beyond our powers. Amen? Dear friends, acknowledge the fear. Acknowledge the fear of your unworthiness, like the centurion did. Pero tingnan natin, no, lumapit pa yung centurion. He went out of his way na lumabas at i-meet si Jesus. What compelled the centurion kaya? Ask me what? Ako, if you ask me, I believe it's love. Amen? Kahit natatakot siya, he went out of his way, even if it would risk his status, his position bilang centurion, he still went out because of love. Dahil mahal na mahal niya yung servant niya. At yung servant niya, siguro hindi kadugo niya, no? Siguro isang Hudyo pa yun. And yet, he still went out of his way, out of humility, risking his status because of love. Ito nga, sabi nga ni Kenny Rankin, isang American singer at songwriter. Sabi niya, what matters most is that we loved. Amen? At the end of the day, at the end of our life, yes, mahalaga yung mga accomplishments natin. Pero even if you're accomplished, even if you're successful, ang tanong ni Lord siguro sa atin, when we meet Him face to face, did you love at all? Nagmahal ka ba? Or naging masungit ka? No? O kaya, na-snub mo siya, yung mga kapatid mo, yung mga kakilala mo. Ito, dear friends, just follow the centurion. Even when you feel unworthy, at ang temptation natin is to fall into self-pity. Ganon din ako eh. Pag unworthy na ako, nagiging selfish ako eh. I fall into self-pity eh. But what's important is that you acknowledge the fear. Okay? Nandyan yung fear, nandyan yung doubt, nandyan yung feeling of unworthiness. But let love be your driving force. Amen? Your greater reason for living, your hope that you will become and overcome. Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Pakisabi sa katabi uli, you're an overcomer. And you can overcome that doubt and fear, friend. Baka your fear of letting go of the past dahil nakasanayan mo na eh. Baka may mga toxic relationships dahil familiar yan sa'yo, dahil yan ang homing instinct mo eh. Yung paglaki mo, parang nasanay ka na sa mga toxic relationships. Kapit na kapit ka sa mga toxic relationships na yan, sa mga opportunities that you know are not going anywhere, pero you're still pursuing it. What if God wants you to grow somewhere else? What if He's calling you out of that situation so that you can be better, you can be the best version of yourself, you can be a person of compassion, person of love, person of generosity. Amen? Grabe no? Grabe si Lord. He wants you to move out of that fear into a place of love, faith, and hope. Palakpakan natin si Lord. Amen? What if God wants to move you from your old comfort zone into your new courage zone so that you can grow and be joyful?
do it afraid. Pakiulit, do it afraid. Kailangan sabihin mo yung sarili mo eh. Yan. Put your hand over your chest. Pakiulit sa sarili, do it afraid. Second message, acknowledge the authority of Jesus. Yan. Kahit sa amin mga leaders, alam nyo, napakaganda talaga that in community, when you acknowledge Jesus, yes, we have our positions, we have our roles, bilang ama, bilang kuya, bilang ina, or sa company, or sa organization, sa lipunan, you may have a position. Pero ito ang sabi ni Joyce Meyer, isang American Christian author and speaker. Sabi niya, you cannot be in authority unless you are willing to be under someone's authority. Ang tanong ko lang, mga kapatid, whose authority are you submitting to? Your own authority or the authority of Jesus? Amen? Grabe, no? Grabe si Lord. The problem is, dear friends, we expect God to always take the first move. And yes, He is in authority. He is in authority. Siya talagang overall power. At binanggit natin kanina, no? Faith equals trust. But trust cannot happen without a trusting relationship. No? Kailangan mag-full circle yan. And God, He always takes the first move. Balikan natin ang Genesis. Sinong gumawa ng buong creation? Sino? Si Lord. Sinong gumawa ng buong universe? Si Lord. Nung nagkasala tayo, nung reklamo mga Israelita, di ba? Sino palaging kumikilos? Si Lord. Siyempre, pinadala din ni God yung anak niya, si Jesus. Again, He takes the first move. Balikan natin yung story natin, no? Matthew 8:9-12. Ito, kakaiba ang sinabi talaga ng centurion na ito. For I am also a man under authority. Oh, in-acknowledge niya, may authority siya bilang centurion. With soldiers under me, and I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes. And to my slave, do this, and he does it. Now when Jesus heard this, he marveled and said to those who were following, ayun, itong reply ni Jesus turned things around. Sabi ni Jesus, truly I say to you, I have not found such great faith with anyone in Israel. I say to you that many will come from east and from west and recline the table with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. But the sons of the kingdom will be cast out into darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Uli balikan natin yung sitwasyon ha. Imagine nandun ka, nakikinig ka sa nangyayaring encounter between Jesus at yung centurion. Kung ikaw isang Hudyo at alam mo itong Gentile, isang commanding officer ng kalaban na nagsasabing ganito, I'm a man of authority. Parang kung isa ako sa mga Pharisees and scribes ang sinasabi, siguro nagja-judge na talaga ako. Sino tong Romano na to? Ang kapal naman ng mukha. Lalapit pa siya sa amin kay Jesus at hingi ng tulong ngayon. Sino kaya ito? Diba? We're already judging them ng mga ganun no? Parang unlikely person na humingi ng tulong. Sino tong Gentile na to? And yet, nung sumagot si Jesus, he is acknowledging the faith of the centurion. Ano nangyari yun? Kala ko tayo yung chosen people of God. Kala ko ako yung tama. Kala ko I'm doing the right thing. Ito, pagan ito eh. And yet Jesus acknowledges his faith. And I believe, ako mismo, when I was preparing for this talk, parang may connect si Jesus tsaka yung centurion kagad. I believe that Jesus saw in the centurion's heart, sa puso niya, na hindi nakikita yung mga tao na sa paligid na sumusunod kay Jesus. Kasi mas madali tayo mag-judge kung anong nakita natin. Instead, Jesus sees the heart. Amen? At ako naniniwala ko, Jesus saw in the heart of the centurion, trust. Say it uli. Say it with me. Trust. Pero trust is born out of love. Trust is born out of humility. Trust is born out of a relationship of faith. Personal ba kayo ni Lord? Kayo ni Lord? Are you personal with one another? Alam nyo, when you're personal with the Lord,
whatever you ask, He will do it for you. Pero kailangan yung tibok mo, it's the same heartbeat as with Jesus. Dear friends, God is for you and not against you. God knows you inside and out and yet loves you with an eternal love. Mukhang hindi naniniwala yung katabi mo. Pakipisil yung kamay ng katabi and tell that person, God loves you with an eternal love. Even if you feel unworthy, kahit hindi ka even if you have trouble trusting the Lord dahil sa daming pinagdaanan at nangyari dahil sa pandemic, di ba? God, nandyan ka ba? Lord, nandyan ka ba? Dear friends, God wants to have a trust relationship with you. Amen? That's why dito sa ating isang reading natin from Hebrews chapter 11 verse 1, sabi daw, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Faith ba yun if you can see it in front of you? Kasi pag sanay ka na palaging sumasagot si Lord sa mga dasal natin, will we trust the Lord later on? Baka sanay na tayo na nandyan palaging sagot. Sometimes the Lord delays our prayers so that we can trust Him more. Amen? But now to give us our third and final message, let's welcome Brother Alvin Barcelona. Thank you so much, Brother Tony, for writing such a wonderful talk. Thank you. Thank you. Secret number 3 to faith. Trust that God will handle it. Sabihin yung lahat, trust. God will take care of it. Will handle it. Alam niyo po, nung bago-bago akong preacher, at kahit itong mga huling mga taon, yung mga humihingi ng panalangin sa akin, ang gusto nating laging sabihin, in Jesus' name, papanalangin natin na yung gusto mong mangyari, mangyayari. Gusto mong magkabahay, maniwala ka, mangyayari. Gusto mong magkajowa, maniwala ka, mangyayari. Dadasal ko yan. We claim in Jesus' name. Amen? Nagbago na po yung dasal ko ngayon para sa mga tao. Kailan lang may humingi ng dasal sa akin, Brother Alvin, pagdasal mo nga ako kasi kukuha ko ng exam. Halagang exam. Diba? Pag pinagdasal natin kay Lord, mangyayari yun. Okay, sige, pagdasal natin. Lord, yan. Naniniwala kami na kukuha siya ng exam at siya'y makakapasa. In Jesus' name, Amen. Amen. Pero pagkatapos magdasal nun, mayroon pa ako idadagdag. Dito kinakabahan yung mga taong pinagdadasal ko. Pero Lord, kung hindi siya makapasa, nawa Lord, matanggap niya yung gusto mong mangyari para sa kanya. Ayaw nung iba yung dasal na yon. Brother Alvin, pwedeng edit mo na yon. Yun na lang una. Okay na ako dun sa mangyayari. Bakit merong rider? Bakit merong, lalo na kung jowa. Magkakaroon ka ng jowa. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. Teka, hindi pa tayo tapos. Pero kung sakali, Lord, na tumanda siyang dalaga, tumanda siyang din. Brother Alvin, wag mo na ituloy. Kulang ka ba ng faith, Brother Alvin? Di ba pag-cleanin natin yan, mangyayari? Kasi ito pakinggan niyo po itong sasabihin ko. Faith ang pinag-uusapan natin. Pakinggan niyo. Ang ibig ba sabihin ng pananampalataya ay yung gusto ko mangyayari? O ang ibig sabihin ng pananampalataya ay yung gusto ni Lord mangyayari sa akin? Think about that. Think about that. Kasi kung ang pananampalataya ay yung gusto nating mangyari, gagawin ni Lord. Susundin niya. Sino na ngayon sa inyo ang Diyos? So si Lord pala, genie mo ngayon. Your wish is my command.
Yun ba ibig sabihin ng faith? Pag inutusan mo si Lord na tumama ako ng loto, Lord, dapat tumama ako, ha? O baka may ibang plano si Lord at handa ka kung ano ang mas maganda niyang plano sa'yo. Because you trust. Listen to these three situations. Itong tatlong kaganapan. Kinig kayo maigi. May gusto kang mangyari. Pinagsumikapan mo. Ginalingan mo. Nangyari. Woohoo! Ang tawag doon, tagumpay. Pangalawa, may gusto kang mangyari, pero imposibleng mangyari. Pero nangyari. Ang tawag doon, himala. Amen? Pangatlo, may gusto kang mangyari, hindi nangyari. Pero may ibang mas magandang nangyari na tinanggap mo mula sa Diyos. Ang tawag doon, pananampalataya. Again, let's recalibrate our understanding of faith. Is it in our own terms or in God's terms? Kasi kung sasabihin natin, I trust that God can handle it, gagawin natin lahat ng ating magagawa, ay kailangan gawin mo yun sa'yo. Kaya nga ang big take home nito, make your move. Hindi pwedeng Diyos lang. Gagawa ka din. Pero talagang may hangganan lahat ng gagawin natin eh. Kaya nga paborito ko laging sinasabi, kaya may araw at may gabi. Kasi sa araw, trabaho ka. Gawin mo lahat. Pero sa gabi, matulog ka na. Bakit? Dahil baka pag gabi, hindi mo itinulog, nangyari nga yung gusto mong mangyari, nagkasakit ka naman, namatay ka ng maaga, bali, wala yung nangyari. Ito pa pangalawa, gawin mo lahat ng kailangan mong gawin sa araw. Trabaho ka. Amen? Sa gabi, matulog ka na. Bakit? Ang Diyos naman ang gagawa para sa'yo. Na kahit natutulog ka na, siya naman ang bahala. Hindi mo magagawa lahat. May hangganan ng iyong talino, ang iyong lakas, ang iyong husay na kailangan mong gamitin. Pero bandang huli, Lord, ihahain ko na sa iyo itong ginawa ko. Bahala ka na ngayon. I trust you can handle it. At bakit mo pagkakatiwalaan ng Diyos? Ay, una sa lahat, Diyos siya. Pero bibigyan natin kahit 2 laman lang yan. Kasi number 1, God goes ahead of you. He is already there. Yung gusto mong mangyari, nakita na ng Diyos. Kaya alam niya kung makabubuti ba yan o hindi. In fact, God sees your future because He saw your past and He is seeing your present. Kung nanonood nga kayo ng mga Marvel o kaya yung Flash ng DC o kaya kahit yung MIB pa noon, di ba sabi nila yan daw past, present, future, sabay-sabay naman nangyayari. Kung maniniwala ka doon sa mga multiverse. Pero kung di ka naniniwala dyan, pero ang Diyos, totoo, nakita niya lahat yan. Kasi theologically, so mas malalim na pang nosebleed na metaphysical whatever, wala namang panahon sa Diyos eh. Because He is yesterday, today, and forever. Kaya nakikita niya lahat yan. Magtiwala ka sa taong nakita na yan. Ilang beses ko na nakwento ito, kwento ko pa rin. Ha? Nagagaling ko lang ng Mindanao di ba? 3 araw ako doon. Galing lang ako sa airport, dumiretso ako dito kasi ayoko ma-miss kayo Ha? Pero noon, nung nasa Mindanao ako, hindi ko makalimutan ito, na kailangan kong pumunta sa Cagayan de Oro. Nakakaalam no, Northern Mindanao yun. Pero nandoon ako sa bayan namin, sa Medina, malapit sa Hingoog, mga 2 hours away pa. Kaya nagmamadali ako dahil may talk ako doon sa Cagayan de Oro. Paalis na ako. May biglang kamag-anak ko na nakiusap sa akin, Alvin, pagdasal mo naman yung isang kamag-anak natin. Ay, sige, bakit? Nakulong. Nasa preso.
Ay, sige, saan? Sa Hingoog City. Ang Cagayan de Oro po doon. Ang Hingoog dito. Palayo. Pero sabi ko, sige, baka may oras pa naman, baka hahabol pa ako. Pero gaano ba kalayo Hingoog? Mga 30 minutes. Bilisan na lang natin. Punta kami doon. Pero sabi ko, Lord, bilisan natin ito kasi kailangan kong dasalan, kamag-anak ko pa. Pagdating namin doon sa Hingoog, magta-tricycle pa kami, papunta doon sa preso, sa jail, wala nang tricycle. Ang naiwan sa paradahan, isa na lang, na mukhang isang kalawang na ng paper, mababagsak na. Tapos yung nagmamaneho, si Manong, medyo, sakay, sakay. Naku, sabi ko, mukhang nagmamadali tayo nito. Baka bukas pa tayo makarating nito. Pero dahil wala na kami masakyan, sumakay kami doon. Ang dami namin, mga kamag-anak niya, 6. Alam niyo naman sa probinsya, kahit 6 kayo, siksikan kayo. Okay, sige, sakay ako. Doon ako sa loob, doon sila. Andar na. Pag andar ni Manong, naku po. Ang lakas nung tunog, pero ang bagal nung andar. Tunog lang ang malakas. Nakita ko yung naglalakad, nauna pa Sabi ko, sana naglakad na lang tayo yung bang mga motor, yung motor sa pump boat, ngingiti-ngiti. Sabi ko, Lord, nagmamadali tayo sa isip ko. Talk ako sa Cagayan de Oro. Nagdasal ako. In Jesus' name, tahimik ako. Lord, paandarin mo ng mabilis itong tricycle na ito. On angel's wings there, Lord. Itulak mo, Lord. Pabilisan mo. Lord, at habang nagdadasal ako na bumilis yung tricycle, lalo siyang bumabagal. Ano naman to, Lord? Nakalagay. Ito nangyari. Habang nagdadasal ako na bumilis, Lord, pabilisan mo. Ang bagal-bagal niya. Out of nowhere, sa isang iskinita, may biglang kumat na isang Land Rover, yung sasakyan na matigas yung kaha, nag-cut sa lubungan. Naku, biglang napahinto yung Land Rover, kita niyo yung tricycle. Yung tricycle din namin, mukha namang di umaandar pero napahinto ng konti. Dito pa ako kinabahan. Nung nahinto, siyempre, napaabante ako. Pag hawak kong ganun sa salamin, yung salamin, hindi salamin, cellophane. Alam niyo sa mga probinsya, na mga pangbalot ng yema, yung mga colored, nahawakan ko pa yung Land Rover. Pero mo. At parang walang nangyari, yung Land Rover na napahinto, dahil nakita niya, biglang kumaripas. Hindi naman nabangga. At si Manong din, yabang pa. Tumuloy-tuloy na kami. Pero nakita niyo ba yung nangyari? Do you realize it? Nung umandar na kami, nag-iba yung dasal ko. Lord, salamat na lang. Hindi mo pinakinggan yung dasal ko na bilisan. Imaginein mo kung, Lord, on eagle swing, bilisan mo, Lord, bilisan mo. Meron palang Land Rover na dumadaan. Kung bumilis yun at tumama yun, mukha ng sticker yung mukha ko doon sa Land Rover, lalo na cellophane yung salamin. Ano nangyari dito? Si Lord. Kita niya yan. Ang kita kasi natin dito lang. Ang dasal natin, yung kita lang natin na, Lord, ang gusto ko, pabilisan mo. Bilisan mo negosyo ko. Bilisan mo dumating jowa ko. Bilisan mo yung pag-abroad ko. Bilisan mo lahat. Mangyari ito, Lord. Amen, amen. Itong pananaw natin. Si Lord nandito. Kita niya. Kita niya na umalis ka doon, papunta ka doon, merong Land Rover dito. Pag pinabilisan ko yan, Lord, pabilisan mo, pabilisan mo. Sabi ni Lord, anak, pag pinilit mo akong ibigay yan, madadali pagkikita natin dito. Kaya hindi lahat ng gusto natin binibigay ng Diyos. Kita niya lahat May mas maganda siyang plano para sa'yo. Trust that He knows. Trust that He can handle it. Nagagalit tayo sa Diyos. Di ako pinakinggan, di ako pinakinggan. Yun pala, nililigtas tayo sa kapahamakan. Yun pala, nakarating din naman ako sa jail. Napagdasal ko din naman yung kamag-anak ko at
umabot naman ako sa Cagayan de Oro. Hinihintay naman ako na makikinig sa akin. Gusto natin yung agenda natin eh. Pero gawin natin yung atin. Pero pagkatapos natin gawin yung atin, sabihin natin, Lord, etong nakikita ko. Gusto ko mabilis. Gusto ko mangyari ito. Pero Lord, ikaw, ano nakikita mo dyan? Kita mo lahat eh. My past, my present, my future. You are there. You are here and you will be there. Lord, gagawin ko ang sa akin, but I trust in you. Yung sayo ang matupad. Amen? Remember, God is already there where He wants you to be. In fact, He wants you to be at the center of every area of your life. Kaya nung sinabi kong kita ni Lord, nakalipas mo ngayon, bukas, kita din ni Lord ang iyong finances, at kita ni Lord ang iyong relationships. Sabi nga sa Biblia, bagong pa idasal, alam na niya eh. Ano pag sinabi mo kay Lord, nawalan ako trabaho, ang sagot ba ni Lord talaga, hindi ko nabalitaan yan, kailan pa? Alam na ni Lord yan eh. Kaya pagkatiwalaan mo siya. Kaya lang, we've got to make our move. Ayan naman yung kabila nun, yung sinasabi ni Brother Tony. Ang ganda ng kwento sa atin ni Brother Tony dun sa Roman centurion. Dahil lumapit yung Romanong opisyal na dapat ay kalaban pa nga nila yung mga Hudyo, ay, naganap yung gusto ng Diyos na maganap. Ano ba yung gusto ng Diyos? Gumaling ka. Makabayad ka sa utang mo. Makita mo yung dream boy, dream girl mo, makapag-abroad. Gusto ng Diyos yan. Pero kailangan may gawin ka, hindi bilang kondisyon, kundi para magbukas yung gustong mangyari ng Diyos. Gagaling yung servant ng Roman centurion na yun. Gusto ng Diyos, pero kailangan lumapit ka sa Kanya to actualize, to make the miracle, to put the miracle in motion. Kaya kita niyo ang Panginoong Jesus. Ano sabi niya? After this, Jesus said to the centurion, "Go! It shall be done for you as you have believed." Naniwala ka na set in motion yung plano sa iyo. Gusto ng Diyos makapagtapos kang pag-aaral. Gusto ng Diyos ma-promote ka. Gusto ng Diyos masaya pamilya mo. Gusto ng Diyos gumaling ka. But you've got to open up. You've got to open up. And the servant was healed at that very moment. Pwede bang hindi gumaling yung servant? Pwede rin. Kung di lumapit yung Roman soldier. So, kondisyon ba yun? It sets into motion. Ito, pakinggan ninyo. Ang Diyos nagbibigay ng regalo. Andiyan dyan na yan. Pero meron kang kailangan gawin. Tanggapin ito. Parang ganito. Yung nakakaalam nito, tumahimik na lang. Pero hindi pa alam. Naniniwala ba kayo na para sa iyo itong 500 ito? Naniniwala ka? Well, hindi naman ito 1,000, pero 500, pwede na, makakabili na, pamasahe na ito, may pan-Jollibee na dito. Naniniwala ka na sa iyo ito? Oh, sa iyo na ito. Pinabibigay sa ito, sa iyo na. Naniniwala ka? Naniniwala ka sa ito? Oh, ito, sa ito. Sa ito. Naniniwala kayo? Oh, di sa'yo na nga ito. Sa'yo na ito. Oh, sa'yo na ito. Sa'yo na ito. Sa'yo na ito. Sa'yo na yan. Sa'yo yan. Walang bawian yun. But what just happened? See, what just happened? A few minutes ago, all of you were candidates to have 500. And you believed. But only one actually stood up and moved and acted. Ano pangalan mo, sister? Ano pangalan? Josela po. Josela. Josela. Ngayon lang ba tayo nagkita? Hindi po. Tuwing Sunday po.
So nakita mo nang ginawa ko ito noon. First time. Oh, taga saan ka, Josel? Taga-Tagig po. Tagig. Yeah. Naniwala ka na bibigay ko talaga sa iya. Opo. Pero hindi lang siya naniwala. Kumilos siya. Pumunta, kinuha, tinanggap. Ngayon magtataka ka, ang Diyos, ang daming gusto ibigay sa iyo, hindi mo natatanggap. Naniwala ka lang, hindi ka naman tumayo. Hindi ka naman kumilos. Pero nando dun yun. Kaya congratulations, nabawasan ako 500. Pero bakit ko binigay sa iyo 500 na walang bawian? Kasi naniniwala ako, ibabalik sa akin ng Diyos yan 10 beses. Palakpakan niyo si Josel. Ulitin ko, 1,000. Ay, ayoko na, alam na ninyo eh. Mag-uunahan na tsaka kayo dito, nakapila na. Gusto ba ng Diyos pagalingin yung servant ng Roman soldier? Yes. Pero may lumapit talaga at sinabing, sabihin mo lang, gagaling. The Lord doesn't need your action. He already acted. But your action makes the miracle happen. Are you getting me? So we need to have our move. Sometimes it doesn't make sense. But faith doesn't have to make sense. In this case, it doesn't make sense. Bakit ako namigyan ng 500? But the miracle happened. Because there was a giver and there was a receiver who just didn't believe, but who acted on it. Alam niyo sa Bible, sabi kahit daw mustard seed lang na maniwala ka, you can move mountains. Ayun, sabi niya, pakita nga natin, no? Liit ng buto ng mustard seed. Ano sabi? I can move mountains for you. Trust in me. I can take care of it. I've already handled it. But all you've got to do is come and receive it. Come, make your move, and we will make the miracle happen. Amen? At ito ang huli niyan, tumayo tayong lahat. Nagtitiwala tayo sa Diyos dahil nandoon na siya eh. Alam niya ang nangyayari. Tulad ng tricycle story. Alam niya ang ginagawa natin. Alam niyo, nagtitiwala nga tayo sa mga taong di natin kilala eh. Linggo-linggo, lumilipad ako sa aeroplano. Last week, nasa Bohol ako, diretso ako dito. The other week, Palawan. Kanina, Cagayan de Oro ako nag-almusal, dito. Paano ako nakakarating dito na mabilis? Sumasakay ng aeroplano. Sinong nagmamaneho ng aeroplano? Sinong piloto nun? Tanong niyo, sino? Hindi ko kilala. Sino sa inyo sumakay ng aeroplano at bago sumakay, alamin ko pangalan ng piloto, tinang ko lisensya niya. Totoo ba yan? Saan ka graduate? Ni-interview mo? Hindi! Sumasakay ka lang ng buong tiwala na literally yung buhay mo, isang oras kalahati, nasa kamay ng piloto. Ni hindi mo nga kilala eh. Pero nilagay mo sa kamay niya ang iyong kaligtasan na naniniwala ka makakarating ka sa iyong paroroonan. Pilipinas lang yan. Kung bumiyahe ka pa ng Amerika, minsan 12 hours nasa Erika. Ang gandang pananampalatayang practice nang lumilipad ka sa aeroplano eh. Bakit? Wala kang magagawa kundi umupo at magtiwala. Kung yun ay gumalaw, may turbulence, di ba? Ayoko na, itabi mo, bababa ako. Hindi ka pwedeng bumaba eh. For 1 hour, for 4 hours, for 12 hours, you put your life literally at the hands of someone you don't even know. Huwag na aeroplano. Ano almusal nyo kanina? Pandesal? Kilala niyo ba sino nagmasa niyan? Nakita ninyo? Ba't nyo kinain? Isn't that sheer trust? O pag bumili ka sa palengke, mga nanay, nagtatanong pa tayo minsan, di ba? Ay, ano tong isdang to? Sariwa ba ito? Sasabi mo nagtitinday, hindi po, 3 araw na yan, bilasayan eh.
Siyempre sasabihin niya, ay opo, sariwa yan. At sa salita ng tinderang yon, bibilhin mo. Ipakakain mo sa pamilya mo. Ano tawag doon? Tiwala. O ngayon, nandito kayo, sino nagbabantay sa bahay niyo? Malay niyo kung pag-uwi niyo, wala na lahat ng gamit niyo. Kung pinagkatiwala niyo sa isang tao, maaaring kamag-anak o maaaring kasambahay, yung iba nga nilalak lang, sa aso lang nagbabantay. Hindi mo pati aso, nagtitiwala ka. Nagtitiwala tayo sa mga professionals, mga teachers, mga doktor, mga engineers, piloto. Nagtitiwala tayo sa mga taong hindi man natin nakita. Kinain natin yung prepare nila, sumakay tayo mga sakyang, hindi naman natin kilala nagmana. Nagtitiwala tayo sa kanila. Nadadalhin tayo sa gusto nating puntahan. Hindi nga natin sila kilala. Kapatid, sa Diyos ka ba hindi magtitiwala? Na alam niya ang ginagawa niya at dadalhin ka niyan tsak sa gusto mong puntahan. At ito ang malaking dahilan kung bakit ka magtitiwala sa Diyos. Tanong niyo bakit? Ang Diyos na ito, hindi lang niya alam ang ginagawa niya. Ang Diyos na ito, mahal ka niya. My brother Tony was right. Faith and trust is a love relationship. Titiwala ka ba sa nanay mo, sa tatay mo? Titiwala ka sa best friend mo? Yes, bakit? Mahal ako niyan eh. Titiwala ka sa mga bakit? Ang Diyos pa ba na binigay ang kanyang buhay? Hey, God proved His love for us while we were sinners. May atraso nga tayo nung binigay niya buhay niya eh. Diyan ka ba hindi magtitiwala? Handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Nagtiwala ka nga sa taong binigyan ka ng pera. Nagtiwala sa taong binigyan ka ng trabaho. Nagtitiwala ka sa preacher na nagbibigay ng salita ng Diyos. Sa isa pa kayang nilalang, tao o Diyos, na handang ialay ang buhay niya. Kaya ano sabi sa Biblia? Kung kaya niyang ibigay ang kanyang buhay, ano pa ba ang hindi niya ibibigay sa iyo? He can give anything and everything to you, but according to His will. You trust. He knows. And you've got to make your move. At nakita lang natin sa pinakita ni Joseph, no? Na ang move lang naman na hinihintay niya, maniwala ka at kumilos ka. God made the first move. Hindi pa tayo naging tao, binigay na niya buhay niya. He loved us first. Ang hinihintay na lang niyang move to make all these things happen is to open yourself up, receive His love, and make your move. Today, brothers and sisters, we just rediscovered what matters most in our lives. The Bible says, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. In fact, when you have God, when you put your trust in Him, sometimes, most of the time, or ultimately, nothing else matters. Dahil sa totoo lang, bandang huli, lahat ng mahalaga na hawak natin, sorry to burst your bubble, kahit pa nga pamilya, maiiwan tayo o maiiwanan natin. At ang huli nating haharapin at makakasama ay ang Diyos. What matters most is God's move in our lives and our move to receive Him. In Jesus' name, amen.
Father in heaven, we thank you. We know that we can never outdo you in your generosity. Ikaw ang unang nagbigay, ikaw ang unang nagsakripisyo. At ngayon, tumutugon din kami sa sakripisyo na magbigay ng aming parte ng aming kinita, parte ng aming biyaya. Binabalik namin sa iyo ang galing sa iyo at alam namin ito'y babalik sa amin ng siksik, liglig at umaapaw sa maraming paraan. Kagalakan, kagalingan at ang ligaya na kami ay nakatulong sa iba. So we give with smiles on our faces and joy in our hearts. We give to the Lord in Jesus' name. Amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.